Aanhin nga ba ang damo kapag patay na ang kabayo? Ginagawang juice na iniinom ng tao. Isa lamang ito sa mga nauusong pagkain na kakaiba man ang lasa, healthy naman daw. Ang paboritong lantakan ng mga baka, kambing at kabayo, pwede na rin sa tao? Introducing ang wheatgrass. Damong siksik sa bitamina, mabisang panlaban daw sa mga sakit, pero damo pa rin. 2004, nung ipinakilala ni Arthur Tanco Jr. ang wheatgrass dito sa Pilipinas. Isang beses na nag-abroad si Mrs. at pag-uwi niya, nadala niya ako ng isang wheatgrass na kit, no? And so we tried growing it at natikman namin at from there, naumpisahan na namin talaga. Nanggaling pa ng Amerika at Australia ang mga buto ng wheatgrass na ginagamit niya na mistulang toge ang itsura. Pero wag daw itong hamak-hamakin kahit damo. Well, basically, I feel that this is ang wheatgrass works on the blood level, circulatory level. Gupitin lang daw ang wheatgrass. Ilagay sa juicer para makuha ang katas nito. Pwede nang inumin. Para sa mga walang juicer, dikdikin ang wheatgrass. Pigain ito gamit ang katsa. Ayon kay Arthur, katumbas na raw ng pagkain ng 1 kilong gulay ang pag-inom lang ng isang shot ng wheatgrass juice. Wala rin daw ditong patapon dahil ang pulp o sapal ng wheatgrass mabuting panlinis naman daw ng balat at pantapal din sa mga galis at sugat. Pero para mismo kay Arthur, epektibo raw itong pampapaya. Well, basically, before, ang pants ko size 38, 39 na at masikip pa yon. Now it's size 32. Dito sa weekend market sa Salcedo sa Makati, ibinibenta ni Arthur ang wheatgrass, 100 pesos kada tray. Mula sa isang tray ng wheatgrass, 2 shot na ng wheatgrass juice ang magagawa. At dahil bago pa lang ito, may free taste test. Okay. It was pretty sweet. It wasn't too bad at all. I don't find any bitter taste. Dahil mangilan-ngilan lang naman ang nakakapunta sa weekend market sa Makati, inabuti naming ipatikim ang purong wheatgrass juice sa mga hindi nakakapunta roon. Matamis na mabait. Parang ano, na matamis. Parang siniguelas po. Sa tindahan namang ito sa The Fort, inihahalo nila ang wheatgrass juice sa pineapple at orange. Kasing sustansya pa rin daw ito ng purong wheatgrass juice. It complements well with the wheatgrass. Para at least yung mga natatakot pang uminom ng wheatgrass, matry nila yung wheatgrass with some juices like pineapple juice. It detoxifies your body, lahat ng mga bad toxins, and then it treats cancers also. 1920 nung tawaging perpektong pagkain ng wheatgrass sa Hungary. 1940s naman sa Amerika, sa paniniwalang hindi ngunguyain ng tao ang damo, sinimulan ni Anne Wigmore na gawing juice ang wheatgrass. Dito na nauso ang iba't ibang mga produkto mula sa wheatgrass. Ngayon meron ang mga food supplement mula sa pinulbos na wheatgrass, wheatgrass juice na may honey, at wheatgrass solution daw para sa erectile dysfunction. At dahil sa chlorophyll, ito ay malakas na antioxidant at ito ay nagbibigay ng kabuti at pagkakalakas ng ating mga organs sa ating body para mag-function siya na mabuti. Ang wheatgrass ay hindi gamot. Ito ay tumutulong sa ating katawan na siyang gumamot ng sarili niya. Si Elizabeth, 52 years old, nakatulong daw sa kanyang sakit sa balat ang pag-inom at pagpahid ng wheatgrass juice.
Ang itsura nito na dati is, ano siya, yung namamantal, malaking pantal, at saka namumuti. So parang dry, yung parang very dry skin. So ganun ang itsura dati. Pero ngayon, makikita mo parang medyo flat na siya, at saka may konting coloration na, parang skin tone ko na. Sa wheatgrass, ano yan eh, ang sabi nila, para maganda yung pagdudumi, lilinis ang katawan mo, kasi kinukuha niya lahat ng mga lason sa katawan, sinisipsip niya, tapos ilalabas ng katawan natin. Pero hindi lang wheatgrass ang gumagawa ngayon ng ingay sa ngalan ng magandang kalusugan. Isa pa sa mga may hawak ng trono, ang tinagurian nilang King of all fruits, ang dragon fruit. Sikat na sikat sa Taiwan at Malaysia. At nakaabot na rin ito ngayon dito sa Pilipinas, sa Cavite. Sarap to. Ang dragon fruit ay bunga ng isang klase ng cactus na lumalaki ng halos kasing taas lang ng tao. Dalawang klase ang dragon fruit, pula na parang strawberry at puti. Medyo may kamahalan nga lang. 70 pesos ang 2 piraso ng puting dragon fruit. Mas mahal naman ang pulang dragon fruit dahil mas matamis daw. 90 pesos kada piraso. Si Eddie, may-ari ng mahigit 2 ektaryang lupain ng dragon fruit. May dumating akong Chinese-Filipino na nag-start magtanim ng dragon fruit sa kanyang 5.5 hectares sa tabi ng aming lupa. At nabigyan tayo ng ilang pananim from Taiwan daw ang mga materyales niyan. Namumunga raw ang mga ito ng halos 2,000 kilo kada buwan. Siya ngayon ang pinakamalaking supplier ng dragon fruit sa Cavite, Tagaytay at Binondo. Si Dr. Teddy Tepora, researcher ng Cavite State University, ang kauna-unahang nagsaliksik tungkol sa dragon fruit dito sa Pilipinas. Ayon sa kanya, mataas sa calcium, fiber at protein ang dragon fruit. Mataas din ang kanyang antioxidant property na alam naman natin na nakakatulong para maiwasan ang cancer-causing free radicals. Nagtataglay din ito ng beta-sitosterol na nakakapag-regulate ng blood cholesterol at ito ay nakakatulong din para ma-regulate ang blood glucose level lalo na sa mga tao na may diabetes. Nakalikha na rin sila ng iba't ibang mga produkto mula sa dragon fruit. May jam, jelly, wine at dragon fruit candy. Kilala na ang dragon fruit sa Cavite. Pero dito sa Maynila, masarap tikman niya! Parang bulaklak eh. Diba to? Sarap. Pagka di masarap, kami bibili. Balayos na ako ito eh. Dalihin mo nga. Oh. Ang pagkain ng masustansyang pagkain dapat daw ituro sa mga bata pa lang. Kaya dito sa Temple Hill International School, grade 1 pa lang ang mga bata, tinuturuan ng kumain at magtanim ng gulay. Ang kanilang pinagkakaabalahan ngayon, paggawa ng kamote tops with calamansi juice. Una nilang pinakuluan ang talbos ng kamote. Sunod na gumawa ng calamansi juice. Ang pinagkuluan ng talbos ng kamote, hinaluan ng calamansi juice. Ang resulta, pink lemonade. It's really colorful, it's very nutritious, it's delicious, and Hindi namin pinupush na kumain sila, kundi little by little, ini-introduce namin to sa mga snacks. Pero mas madali talaga kung mapapakain natin sila ng mas maaga, mas magiging open sila. So pag open silang kumain ng kahit na anong gulay at prutas, mas magiging masustansya yon, mas magiging malakas sila eventually. Damo, bunga ng cactus, at talbos ng kamote. Sino ang mag-aakalang nasa atin lang palang mga bakuran ang ilan sa mga pwedeng makatulong sa ating kalusugan?